More Mr. Nice Guy. Ito ang mariing banta ni US President Donald Trump laban sa Iran matapos niya itong akusahan ng paglabag sa umiiral na tigil putukan. Ayon kay Trump, hindi katanggap-tanggap ang pagpapaputok ng Iran sa mga sasakyang pandagat at dumadaan sa Strait of Hormuz. Binigyang diin din ng Pangulo na ang hakbang ng Iran ay lalo lamang nagpapasama sa kanilang sitwasyon sa gitna ng umiiral na blockade. Ayon pa sa kanya, bagamat inihayag ng Iran na isinara nito ang strait, nananatili namang epektibo ang blockade ng United States na siyang naglilimita sa daluyan ng mga barko. Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well, and we'll see. Iginiit din ni Trump na malaki ang lugi ng Iran sa pagkakasara ng nasabing ruta na umaabot umano sa humigit kumulang $500 million kada araw, habang hindi naman aniya naaapektuhan ang US. Katunayan ay may mga barko pa umano na patungo sa mga daungan ng Amerika tulad ng Texas, Louisiana at Alaska upang doon kumuha ng supply. Kasabay nito, inihayag ni Trump na papunta na sa Islamabad, Pakistan ang kanyang mga kinatawan upang ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Ngunit nilinaw niya na may kasamang matinding babala ang mga alok ng Amerika. Ayon sa Pangulo, kung hindi papayag ang Iran sa kasunduan, handa ang US na targetin ang mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang sa mga posibleng tamaan ng mga power plant at mga tulay na mahalaga sa ekonomiya at operasyon ng Iran. Iginiit niya na makatarungan at mas makabubuti sa Iran kung tatanggapin nito ang inihahaing kasunduan ng Estados Unidos. Subalit kung tatanggi naman ang Tehran, binigyan diin ni Trump na handa siyang gawin ang mga hakbang na dapat matagal nang naisakatuparan laban sa Iran. Samantala, sa kabila ng mga pagbabanta, patuloy pa rin ang pagtutulak ng diplomasya upang maiwasan ang mas malawak na sigalot. Ngunit ayon sa mga observer, habang lumalala ang mga akusasyon ng paglabag sa tigil putukan, nananatiling nanganganib na muling sumiklab ang mas matinding labanan sa rehiyon. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon.